Hello there guys, welcome sa channel. Dadayo tayo ngayon sa Botolan, Zambales tayo. Buti na lang umaraw. Sobrang tirik naman ang araw ngayon. Beach debut tayo tonight. So pakita ko yung mga dala naming gamit. Basic set lang. Ang dala ko ngayon yung as usual itong dalawang to. 8 ang laman nito, Lumilights, 4 na amber white, 4 na RGB, 10 aero lights na RGB pang uplight, toolbox, lona, mga tripod nandito, baon akong tsinelas, microphone cable, extension cable, may extra akong isang extension cable doon, mga patch cable, may dala akong lubid kasi meron tayong string lights mamaya, 20 bulbs, table, Beta 3 U12A tayo ngayon, dalawa. Ito yung mga Edison bulb natin, 20 pieces yan. Nilibre ko lang dun sa tie-up natin na nag-book sa akin. Show Art DMX, meron tayong FBT dito, bali tatlo ang gagamitin natin speaker mamaya. Ang EQ natin, tsaka mga mic. Then dito yung aking, siniksik ko na lang dito yung extra extension pa. Power distro, Royal Cord. Tapos ito pa yung bubuin kong string lights doon sa 20 bulbs, hindi ko na natapos kasi nabanggit ko naman nung nakaraang vlog ko na nawalan ako ng mga string lights, 100. Nawala lahat ng cable ng string lights. Kaya unti-unti bumubuo ulit tayo. Mga plastic kasi nga baka umulan mamaya. Tapos nandoon yung isang box ng mga bobot. Computer, mic, mga controller. Okay. Bye-bye. Malungkot siya, hindi siya sasama. Bye-bye. See you later. At ang ating service, ang Nissan Navara, syempre. Baong damit. Baon kong tubig, baon kong kape. Meron akong electric kettle doon na maliit, mga pamunas, damit. So, yan lang naman madalas na dala ko pag basic set. Dito na si Alvin. Pinabili ko lang siya ng maiinom namin. Ang ganda ng panahon ngayon. Biglang ganda ng panahon. Parang hindi nagtagulan itong mga nakarang. Halos silang araw na nag-uulan. Parang 3-4 na araw nag-uulan. Kaya nagbaon kami ng mga plastic na ipapakita ko mamaya. Tapos meron akong pinost kahapon sa FB ko tungkol sa ilaw. Isang tip ko na lang at saka isang suggestion ko na lang na mag-invest tayo sa magandang klaseng ilaw, amber white. Kasi kailangan talaga yung amber white para maganda yung photo sa event. Maniwala kayo sa akin guys kasi photographer ako mas matagal akong photographer na. Alam ko yung epekto ng lights natin doon sa output ng photographer. Pagka lumapit sila sa atin at nanghiling na pakigawang white lang yung ilaw, huwag nating mamasamain kasi talagang gusto lang din nilang makapag-deliver ng magandang output sa kliyente nila. Sa kliyente natin pareho kasi nasa isang event tayo. So tulungan natin silang mapaganda yung output nila. Yung mga RGB na ilaw, pwedeng timplahin yon para maging medyo white siya. Pero hindi siya totally magiging kamukha ng amber white na par LED. Iba pa rin yung ganda ng kulay ng amber white na par LED. Talagang natural ang kulay niya sa balat ng tao, lalo na sa picture. Yung kasing mga RGB or RGBW, pagka tinimpla mo yan, sa paningin natin, sa bare eye natin kulay puti na kulay natural na. Pagdating sa photo, meron pa rin siyang konting blue or medyo may pagka bluish na may pagka magenta pa rin siya. Kaya yun, I suggest na mag-invest kayo, magandang investment yung merong amber white. At saka yun talagang pampaliwanag. Talagang pag yun ang sinindihan mo, liliwanag talaga yung harapan ng venue. Ako nagsimula ako doon sa 2 piraso, nagdagdag ulit ng 2, naging 6.
So ayun. Tapos doon kayo sa maganda-gandang brand kahit na mahal, mas matagal naman. Kasi pagka naghahanap kayo ng mas mura, na-try ko na yun eh. Bibili ka ng mura, akala mo nakamura ka, pero madaling masira. Bibili ka na naman. So mas mapapamahal ka. Si Alvin lang ang kasama ko ngayon, wala si Jay, meron siyang sakit. Kaya nag-commute na lang siya mula Olongapo to Subic, tapos Subic, botolan ng event namin. So bibiyahin na kami, pagdating ko dun sa venue, tutuloy natin itong vlog. Dito na tayo sa Botolan. Ang Zambales naman na isang ano lang yan, isang mahabang daan. Ito yung parang pinaka ano bang, paano ko sasabihin yun? Siya yung nasa kanlurang coastline ng Luzon. Kasi ang kaliwa natin puro dagat na yung kaliwa natin. Kaya wala kang in 500 meters, turn left. Wala kang kaligaw sa Zambales, isang diretso lang yan. Magmula sa unang bayan, Subic hanggang sa dulo, Candelaria, diretso lang yan. Mula sa highway, kumaliwa na ako. Papunta dito sa resort. Makitid lang yung daan. Galing na ako dati dito, bande. Ito yung Haya Resort. May ginagawa. Galing na ako dyan dati. Maganda rin dyan. Nakapag photoshoot na ako dyan. Yung dito daw yung venue natin. Hindi pa nga lang nakasemento. Ganda ng panahon. Hindi namin alam kung alin dito ang resort. Saan na naman kami nasuot. Pero may nakapagturo dito daw eh. Kaya lang hanapin namin kung saan banda dito. Kasi private resort yun eh. Hindi pa naman sumasagot yung contact natin. Dumiretso pa kami. Mukhang hindi doon yung venue. Wala kasing mga signage eh. Dumiretso kami kasi may mga ano pa naman, may mga poste ng kuryente. So ibig sabihin, kalsada yan. Malubak. Buti na lang, malaki ang gulong ng sasakyan ko. Eto, sementado na. Siguro may daan nito doon sa kabilang side bin, ano? Pwedeng diretso ito doon lalabas. Hindi kaya palayo na tayo? Paliko. Naliligaw na kami. Palabas na ito eh. Paliko na naman ito. Pero nakita ko sa ano kanina to, nakita ko sa mapa kanina ito. Mag-waste nga ulit ako. Sana dito na. Sana dito na. Tanong tayo. You've arrived. Dito ba yung La Fermar Resort? Ayun. Wala kasing signage, naligaw kami. Dito daw.
Pagagalitan ko yung may-ari, bakit walang signage? Naligaw ako. Hindi dapat ganyan. Dapat doon palang may signage na kasi. Para tayo nasa liwa. Wow, amen. Parang liw-liwa na siya, no? Oo. Oo, ngayon, sana naman ako liligo dito. Diretso ba o dito sa kanan? Dito na siya tayo. Ha? Dito na tayo siguro. Wala nang ano dyan yun. Tingnan natin, maiksi lang naman yan. Oh. Saan ang pinto nila? Di ba? Oh. Walang signage, kaya talagang pagagalitan ko sila. Atras tayo ngayon. Tingin ko ito yung tricycle nila, Frances, itong nasa likod. Maganda yung resort, dapat malalaki yung signage niya. Ganda ng kubo. Saan ang daan? Ito siya. Ayan siguro yan. Yung gate. Ah, Papasok sa gate, kuya. Ayan. Papasok sa gate. Talagang walang signage. Nakakaligaw. Para tayo naghahanap ng walang clue. Alin dito sa dalawang gate? Sa side o... ito. La Permar, oh. Ayun pala. Ito. La Permar. Na-confirm na. Naligaw kami. Walang mga signage kasi kaya naligaw kami. Nakarating kami doon sa dulo. Walang signage kasi dapat bawat kanto may signage. Ayun na po ang hinahanap namin. La Permar. Nahanap din natin. Pagkagalit ako yung may-ari. Sure ka, kasha. Ayan, La Permar. Private resort. Bakit ang hirap niyong hanapin? So, saan ang daan natin ito? Ang matindi-tinding buhatan ito. So, magbababa muna tayo ng gamit. Silipin natin kung kumusta ang buhatan. Dito daw ang daan eh. Ganda ng resort, maliit lang. Kaya lang walang signage talaga. Hirap maghanap. Busy si Madam kaya hindi tayo nasagot. Talaga magbubot tayo, Bin. Sana gamit natin yung pushcart dito, yung bakal. Mukhang dito na lang tayo pupwesto sa kubo. Naligaw kami. Naligaw kami. Doon na, sa kabilang barangay. Kanina pa ako tumatawag. Siya ang aking boss ngayon. Ito ang ating venue. Ang ganda ng panahon. Napakaganda ng panahon. Pero hindi ako magtitiwala. Hindi ako magtitiwala sa panahon. Hardly at 18. Pero alam mo, sa ganitong event, laging expect the worst ako para hindi ako masaktan, hindi ako mabigo, hindi ako mapagod. Yan. Gawin na nating weekly dito. Maganda dito. Baka naman mas dadalas tayo dito. Itong nasa likod natin ang South China Sea. Yan, konting kembot lang yan. China na dyan. Ano ba yung isla? Dumaan yung fishing boat ng China. Ano ba yung isla dyan? Yung Spratlys ba yun? O yan, konting kembot lang. Dyan na po yun. Na, actually, dun pa banda sa may bandang Masinloc, mas malapit. So, nasa ano tayo ngayon? Na Botolan. Barangay Panan, Botolan. Pag diniretso mo yan hanggang doon, ano na yan eh, yan na yung Liwliwa, San Felipe. Kaya yung dinaanan natin kanina, parang Liwliwa na rin siya.
Napakaganda ng panahon. Ano, Bin? Maligo ka muna? Hindi. Mag-set up muna kami. Balikan. Maghakot muna kami bago set up. Good luck sa buhatan. Ilang problema pag B3. May kabigatan talaga sila. Tapos na tayo mag-setup. 3:15 tapos na kami mag-setup. Dalawa lang kami nag-setup ngayon. Pasadaan ko na yung mga gamit natin. Ito as usual yung workstation namin na familiar naman na kayo dito. Computer, EQ, 4 na mic, DJ controller, Soundcraft. Ang nabago lang dito ngayon yung turon. Merienda namin yan. Ang aming show art DMX 2024. Nandito kami sa Cabana ngayon. Ito yung mga gagawin ko pa to. Toolbox, yung mga kahunang ilaw nandiyan lang sa likod. Tapos nandito yung linya ng kuryente natin tsaka yung signal ng speaker. Tinatayo nila yun. Nagtatanim sila ng buko. Si Madam Manager ko ngayon. Nag-iisip na yun kung uulan o hindi. So, ayan ang ating workstation. Kita nyo naman, laging sinasabi ko pa rin, malinis dapat. Tignan nyo yung cable management natin. Walang nakalaylay dito. Magkakasama lahat ng kable. Tapos nakalayo sa mga tao papunta dun sa likod. Tapos meron akong isang delay dito na FBT. Size 8 lang yan. Dito sa booth namin wala naman nang pupunta dito. Diyan na ako pumesto sa Cabana. Para if in case na umulan. Pero wag naman sana. Yan lang. Actually 30 packs lang to yata or 50. Itong ilaw namin, iangat na lang namin yan mamaya pagka medyo dumilim na. So kung sakali mang umulan, isusupot lang namin yan. 1, 2, 3, 4. Ito, malapit naman na sa boot ko. So madali na lang tanggalin yan. Pag nasa outdoor kayo na ganito, yung mga outlet nyo, itaas nyo na. Para pag sinukluban nyo yan ng supot, wala na kayong iintindihing mabasa sa baba. Ganon din doon. Ganon din dito sa mga speaker natin. Ito lang ang medyo matrabaho mamaya if in case na umulan talagang papack up natin yung mga pang-up light natin. Tapos yung sa speaker natin, ganon din. Nandito na yung outlet. Kahit
Wag naman sana, pero if in case nga na umulan, susukloban ko lang ng plastic yan. Alam niyo yung mga plastic na nabibili sa palengke, yung ginagamit na mga nag-iisda, yung ginagamit sa banyera. Makunat yun eh, so yun ang ginagamit kong pang suklob dyan. Tapos ibubuhol ko na lang dito. If in case lang na biglang buhos, tapos wala ka ng time magbaklas, mabilisan. Muni-muni pa si Alvin, no? Dito yan sa Zambales, Botolan, Zambales. South China Sea, dyan sa dulo, China na dyan. Actually, West Philippine Sea muna bago South China Sea. Sila kasi parang inaangkin na buong China Sea na eh. Huwag ganon. Yan lang, ganyan lang kakonti ang guess nila. So hopefully, huwag umulan. Lalagay kami ng string lights. 20 bulbs lang to. Maambon na guys. Habang naglalagay kami ng string lights, medyo pumapatak na. Pero handa na ako. Pinaghandaan ko na. Hindi na maulit nung nangyari na ulanan ako sa isang resort. Binigla ako. Ito yung mga supot na pang banyera. Medyo napalaki lang ang bili ko, pero mura lang yan. 30 lang yata ang isa niyan. Naka-ready na yan, tapos sinulatan ko na yung mga pang speaker at saka pang ilaw. Yung mga pang backdrop namin, tinanggal ko na. Itatayo, gaganyan nyo na lang yung mga outlet para hindi i-rect up mapasukan ng tubig. Yan. Kaya yung mga outlet maganda nandun na sa taas kaagad para wala na kayong babalutan sa baba. Tutumba na naman nila ulit yung buko. Ba't tinanggal niyo ulit? Lilipat na naman? Oo. Mamaya hindi na tumubo yan eh. Nahilo na yung niyog. Pati yung mga lamesa tinanggal na muna yung yung mga balot. So ito yung pang ilaw. Ito saktong-sakto lang. Tignan nyo dahil maiksi lang yung tubular natin, yung T-bar natin. Madali siyang balutan. Silong muna tayo. Magkape muna tayo. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Silong natin yung mga tour case. Ito, kailang maulanan yan. Meron pala silang banda. So tinanggal ko yung FBT natin dito. May dala silang dalawang Alto na D12. So yun na lang ang magiging monitor nila. Plus nakaharap siya doon. So dagdag lakas yan. So yung right channel ko dito na input nung FBT kanina, nandyan pa rin. Pero inilipat ko yun sa auxiliary 1 kasi siya yung magiging monitor nila. Tapos may power supply naman dyan. Tutusok na lang sila doon. Bibigyan ko sila ng dalawang input, gitara at saka electronic drum. Dalawang mic. Yun lang. Ang mic naman natin 4, so kayang-kaya naman. Ang mahirap lang dito kasi umaambon pa. So hindi pa namin alam kung tutuloy kami dito sa outdoor or indoor. Kasi may pavilion dun sa taas eh. Pero sana tumigil na lang to kasi all set na tayo eh. Mahirap namang pack-up tas setup na naman dun sa taas. Okay, sarap na mga nakaw na sandali habang tayo'y magkayakap sa dilim.
kain tayo habang tumutugtog yung banda. So, anong nangyari, yung monitor nila, yun ang ginamit natin. Naka-input sila sa mixer natin. Biglaan ito hindi sinabi na may banda. Anyway, dalawa lang naman ang instrument nila, tsaka dalawang singer. So, kayang-kaya naman. Tsaka, pagka ganyan na maging open lang tayo dun sa mga co-supplier natin na ganyan. I-workout natin para maging mas maayos yung. Although, yun nga, hindi tayo prepared sa ganito. Buti na lang may dala silang dalawang speaker kaya meron silang monitor. Outdoor kasi hindi kakayanin nung maliit nating speaker. So, playback ako ng music mo pang pahinga muna ulit nila. I'll be captivated, hiding from your lips. Tell me, I'll be love suicide. Tell me. Ito yung sinasabi kong amber white. Napakaganda ng kulay niyan sa photo. Very natural. Gustong-gusto yun ng mga photo and video. Kaya yung output nila sigurado maganda. So pag magandang output nila, panigurado ano din yan. Kumbaga parang sa atin din ang balik ng ano niyan. Pagka pinuri ng kliyente yan. So yun, invest kayo ng amber white na ilaw. Thank you guys sa pagsama sa amin. Uwian na. Sandali na iligpit namin. So yun, awa ng Diyos, di naman umulan at saka nairaos namin yung banda. Ang lesson na natutunan ko ngayon, kahit na basic ang set natin, dapat meron tayong naka-ready na pang banda, at least pang acoustic man lang. Kasi may mga biglaang ganun nga, hindi alam ng kliyente na kailangan pa lang sabihan si sound system na may banda, kaya nagkakagulatan na lang. Pagka malaki-laki din ang service natin, mas maganda na may dala tayong mga extra na gamit. At least kailanganin nandyan man. Kung hindi natin magamit, okay lang din. So, panibagong lesson na naman na natutunan natin. So, ganoon naman talaga dapat. Laging may room for improvement. Hindi pwedeng tayo lagi ang marunong. Hindi pwedeng alam ko niyan, ganito, ganyan. Dapat meron pa rin room for improvement. So, salamat sa pagsama sa aming event. See you ulit sa ating next event vlog. Sa mga bago lang sa ating channel, pag-subscribe naman, pag-like din, pag-share kung may natutunan kayo sa ating event vlog. Uwi na!